At ngayon po ako'y mag-share na po ng ating screen. Okay. Share screen. Okay, yan po ba yung nakikita niyo mga kapatid, yung aking screen? Yes po, Doc. Anong nakasulat? Learning to read Biblical Greek. Okay, very good. No? Okay. Itong ating pag-aaral dito mga kapatid, this is a special module. No? Ang purpose natin ng module na ito is that we are going to go through some pedagogical series na tayo na mga nag-aaral will be brought to pass through the faster ways of getting acquainted and mastering the Greek alphabet, leading them to read the Greek Bible. So ito yung pinakamabilis na paraan para tayo ay makapagbasa ng Bible sa Greek na lingwahe, no, in the original Greek language in just 7 days. Actually, 5 days lang. Ginawa nating 7 sessions or 7 days dahil mayroon tayong bonus 1 at saka bonus 2. Okay. So ang objectives natin dito mga kapatid ay ganito lang, no? At the end of this series, the learner shall be able to, number 1, master the Greek alphabet. Yun po ay naka-schedule po tayo bukas, August 15. So, dahil nagklase po tayo ngayon, so hindi na po tayo magkaklase bukas, August 15. Ang sunod na natin klase, dahil kinasihan na natin ngayon, ay August 22 na po. Then, sa August 22, we will be able to transliterate each letter of the Greek alphabet. Now, I-explain ko lang yan later kung ano ang ibig sabihin na makakapag-transliterate po tayo ng mga titik ng Greek alphabet. Then, our third objective is to be able to familiarize the so-called diphthongs and word syllables. Ang target natin by September 5, ayon po ay ating mapa-familiarize na. So, kung familiar po kayo sa tinatawag digraphs, no? Ang digraphs po, yun po ay yung mga magkatabing titik na puro consonants. Okay. So like for example sa Spanish, no, may mga ano sila digraphs. Pag sinabing digraphs ay magkatabing titik na puro siya consonants. Like sa tanong na ¿cómo se llama usted? No? So yung llama ay merong dobleng L dyan. So ang tawag dyan is digraphs. Dito naman yung sinasabi natin na familiarize the diphthongs, yung diphthongs mga kapatid, no? Ang ibang term niyan ay monophthongs. Okay. So pero ang ang popular talaga ay ang diphthongs. Ibig sabihin yan, dalawang titik na magkatabi na puro siya vowels. Like for example, A at saka I, diphthong yan. A at saka I. O at saka I, or E at saka I. So, magkatabing titik, pero dalawang vowels, pero ang pag-pronounce niyan ay isa lang. Like for example, the A and the I, hindi po binabasa siya na AI,
kundi binabasa lang siya na I. So, yun po ang ibig sabihin ng diphthongs. 2 vowels, 1 sound. Okay. So, we will come to that as we go along with our lessons sa Greek Bible reading. So, target natin by September 5, alam na natin ang magbasa ng mga diphthongs. Okay, number 4 na ating objective is to undergo assisted readings of familiar memory verses. So tutulungan po tayo na makapagbasa ng mga familiar memory verses. Like for example, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So babasahin natin yan sa Greek. So why do we start with familiar memory verses? Kasi memorize na natin. Hindi na tayo mag-e-effort sa tinatawag vocabulary. Kasi when we see the word in Greek, mga kapatid, ay alam na natin kaagad dahil memorize natin ang verse na ating gagamitin sa reading. Like for example, sa John chapter 1 verse 1. Okay. In our case is a logos. So, babasahin natin yan, no? So, although hindi ko naman talaga yan memorize, pero we can read the Bible pag ating nakikita yung mga salita, no? So, we are not just about memorizing, mga kapatid, kundi familiarizing. Kasi ang memorizing, kahit hindi mo nakikita, na isasalita mo. Ang reading, talagang titingnan mo bago mo mababasa. Okay? So that is our 4th objective. Our 5th objective, ito na yung po ang pinaka-main na target natin sa ating mga sessions na gagawin. No? And that is to read the Greek Bible. So by September 19, no, tayo po ay nagbabasa na ng Greek Bible. Then mayroon pa tayong bonus session 1, then we have a bonus session 2. Hindi ko po muna i-announce kung anong bonus na yan, itong dalawang bonuses, pero later i-announce ko. So at least maging excited po tayo, mga kapatid, sa ating 7 sessions to Biblical Greek reading. Warning po. Okay. Ito po yung ating warning. Mayroon po bang gustong magbasa dyan ng ating warning? Kapatid na Ritoya? Nobody is allowed to record this lesson as it is a flagship training program of LIMS International for a registration of 2,500 for the full program. Okay. So ang ating mga sessions dito, mga kapatid, hindi natin inire-record sa video. No? So no recording sa video except for this first session. So sa next session, hindi na natin i-record sa video. Bakit po? Ito po kasi ay flagship training program ng LIMS International. Tayo lang ang mayroong ganitong pedagogy sa pagtuturo ng Biblical Greek reading. Kaya ito po ay ating pinopromote. Nagkakandak po tayo ng mga workshops. Ang cost po ng workshop per participant po is 2,500. So, iyon po ang dahilan na hindi natin pinaparecord po itong ating flagship flagship workshops. No? Except when it is offered for a special offering, a special promotion, hindi po tayo magbabayad ng 2,500.
katulad ng ating pag-upo dito ngayon in this session and in the next 6 sessions. So, kayo po sa gabing ito ay blessed dahil po ang sessions na ito ay naibigay sa inyo ng libre. Amen. As a special offer. So, pero sabang kami ay mag-iikot, no? Baptist ministers, evangelical ministers, and other ministers of the other denominations na gusto din nilang mag-upgrade sa kanilang knowledge, especially on Bible reading, ay sila po ay magbabayad ng 2,500. Okay. So, another way na hindi po kayo makapagbayad is kayo po enrolled sa LIMS International, no? Kaya nga ang ating advertisement sa promotion natin, 99 lang, enrolled ka na. Pero pinapakiusapan po namin na within 30 days, kayo po ay makapag-secure na ng inyong ID, no? As a student. Then, within 60 days, kayo po ay magkaroon na ng uniform bilang estudyante ng LIMS International. Then, within 3 months, kayo po ay makapag-donate ng para sa ating church planting program. Yun po ang ating tinatawag na 1888. Okay? So, yun po. No? Kaya hindi po ito biglaan, no? Dahan-dahan lang po para tayo naman po ay medyo maluwag-luwag lang po. Okay. So, let's go to session 1. Welcome everyone to session 1. Okay. Our session 1 is mastering the Greek alphabet. Mastering the Greek alphabet. Ibig sabihin, hindi tayo dito nag-a-assume na kayo po ay walang alam, no? Maaring kayo ay marunong na sa Grigo, memorize na nyo ang Greek alphabet, kaya dito, ang gagawin natin for section 1 is to master the Greek alphabet. Sakaling wala pa kayong previous knowledge sa Greek alphabet, so dito, pag-aaralan natin mismo ang Greek alphabet. For our exercise number 1, we will be identifying the Filipino original alphabet. Kasi po ang pedagogy natin sa pag-aaral na ito is contextualized sa ating Filipino learning, no? Kung paano tayo natuto bilang mga Pilipino, natutong magbasa at tayo'y lumaki doon sa ating lingwahe. Ito po ang pattern na ating susundin para hindi tayo mahirapan. Kasi po kung ang ating sundin na pattern ay malayo kaysa sa ating context, ay may mga mabibilis naman na matuto, pero ang iba ay mababehind sila. Now, they will be left behind. Bakit po? Ay magkakaroon sila ng malaking adjustment, no? From Filipino learning to learning another kind of language. Another point na I would like to emphasize is that do not be intimidated with the Greek language. Kaya ang lingwahe ng Grigo, paglalaruan lang natin mga kapatid, no? Kasi kung ang ating mindset mahirap matutunan ang Grigo, ay mahirapan po talaga tayo. Kasi naka-mindset tayo na mahirap no? Pero kung ang ating mindset ay ating ma-break, no? Masira natin yung mindset na yan at ma-realize natin na kaya pala nating paglaruan lang ang Grigo no? So, tayo po ay mag-i-enjoy para
tayo po ay matuto sa lingwaheng Grego. Okay? So, ito po yung gusto kong itanong. Do you know kung ilan ang litra ng ating Filipino alphabet? Alam po niyo ba ang inyong alphabet? No? Filipino? Ba ang inyong alphabet? No? Filipino? 24? 24? 27 po. 27 po. Okay. Daming daming sagot eh. Hindi talaga memorize natin, ano? So, ang gawin natin, mag-multiple choice na lang tayo para madali, no? Kasi sabi nila, pag mayroon ng sagot, madali na lang ma-memorize. Okay, ito po yung ating multiple choice. 28. Okay, how many letters are there in our Filipino alphabet? 20, 28, 31. 28. 19. Oh. 19 daw. 20. Okay, sino? Sinong narinig ko na 19. Okay, pwedeng magbilang. 20. 28. Okay, pwedeng ma-recite yung Filipino alphabet. Pa-recite po. Pa-recite with your with your 28 fingers. liters. Duloy, abak ka na. Mayroong enye. Meron pong NE at saka NG. Kaya po nag-28 sila lahat. 28. 28 Okay. liters. 20, 28, 31. Ang letter D is all of the above. 28 daw. Okay. I'll start tayo, no? A, ba, ka, da, i. Ilan? 5 na. Ga, ha, i, la, ma, 20. ga, ha, i, la, ma. 10. Na, Nangako ka na, uwaya. o, Letter pa, A, 20. ra, sa, ta, o, wa, O. ya. Ilan? Waya. 20. No? Okay, actually, 20, 28, 31, yun po ang kasaysayan ng alpabito ng Pilipinas. Okay, sa 1940, we only have 20. We only have 20. Then, dinagdagan po yan ng 11 letters so that sa 1971, nagkaroon tayo ng 31 letters. Kasama na yung iba't ibang mga letters na hindi kasama ng abakada na original. Okay. Then, sa panahon ni Curie, okay, ay binawasan yun ng 3, yung 31. Kaya 28 na lang ang ating letters ngayon na sinusundan. Na according to the law, kasi isinabatas talaga yan eh, no? So, na 28 lang ang letters talaga sa Filipino. So, tinanggal yung CH, tinanggal yung LL, at tinanggal yung meron pang isang RR. So, CH, the LL, and the RR, no, ay pinatanggal yan. Kasi nga, ay dahil yun po ay Spanish, no? Spanish. Okay, pero niretain pa naman din yung inye. Okay. So, yun po mga kapatid, no? Yun lang po ay parang trivia lang. Okay.
Pero ito yung tanong, ilan ang letters sa Greek alphabet? 24. Okay, very good. Okay, so 24 po. Okay. Ilan ang letters sa English alphabet? 27. Okay, so dito sa aking notes ay 28, Okay, so ay dito 26. sa aking notes ay 28, ay 26. 26. Okay. So dito naman sa akin ay 26 lang, no? Okay. Ang Filipino ay 28. So hindi pala tayo dapat ma-overwhelm ng Griego. Mas lamang tayo no? Kasi mayroon tayong 28 samantalang ang Griego ay mayroon lamang silang 24. Okay. Pero pag ibase natin sa Filipino ng 1940, 20 lang ang ating alphabet. Now, nang ako po ay grade nasa elementary pa, ito po ang halos memorized namin. Or hindi lang halos memorized talaga yung 20 na abakada. Okay, so ito yung gagawin nating sample sa gabing ito. No? So, unang-una, review natin yung Tagalog. Okay. Tapos, tingnan natin kung paano ito kahawig ng alpabito ng Griego. Okay. So, dito tayo tingnan natin. Okay. So, we have in Tagalog, abakadai. Although, walang vowels na inilagay, pero ang basa natin talaga niyan ay abakadai. Okay. Abakadai. So, sa Griego, ang kaparihas niya mga kapatid na mga litra ay alpha, beta, kappa, delta, epsilon. Ibig sabihin mga kapatid, ay mayroon talaga tayong okay. Parang mayroong naglagay ng itim sa screen. Okay, kasi lahat natin ngayon naka-screen share So dito mayroong itim na nakalagay. Ibig sabihin mayroong gumamit ng dyan, ng pen. May nag-annotate. Oo. Kasi may itim dito na nakatabon Okay. So pag nag-out tayo, okay na lang yan kasi konti lang naman, hindi masyadong natatabunan lahat. So we have sunod ay ga-ha-i. No? I. Okay. Yung equivalent naman niya sa sa Griego ay yung gamma at saka iota, no? Iota. Okay. Usually ang aking recommendation is not iota, kundi iota, no? Iota. Pero it is really pronounced as iota. Kasi po sa ating kultura pag iota ay medyo ibang kahulugan no? So pero it is for you also. Depende rin sa iyo kung yun ang pronunciation mo, okay lang din yun kasi yan naman po talaga ay iota, no? So we have gamma and iota. Pero yung ha, wala po siyang equivalent mga kapatid sa Griego. Kaya ang equivalent lang ng H sa Griego, pag nabasa natin yung article na who. Okay, who. Now, ang forma ng article na who ay yung baligtad na comma. So, di ba ang comma ay quote? Quote. Ang stroke ng quote ay
mula sa taas, magko-curve ka pa kanan, din pa ibaba. Kuwit, no? Parang kawit din eh. Okay, kuwit. Oh, sa ibang pagkasalita sa Tagalog, kalawit. Okay, kalawit. So, kuwit. Sa Bisaya, kauit. Okay. So, yun po ang tinatawag na kama. Pag binaligtad mo yan, siya ay mayroong pronunciation. Ang pronunciation niya is ho. Ho. Ang ibig sabihin ng ho, yun po ay article. Okay, that precedes the noun. Okay, ho. Okay. So, yun po ang equivalent. So, we have aba, kada, i, gaha, i. So, alpha, beta, kappa, delta, epsilon. Then we have the gamma, then the ho, and the iota. Then, mayroon din po tayong lama na ng o. No? Natabunan ng itim. Ma-exit muna ako para mawala yung tabon. Okay. Then I will share again. Okay na. Nawala na yung tabon. So, dyan mga kapatid, makikita mo, no? Laman na ng O. Okay. Ang equivalent siya sa Greek is lambda, mo, no, then omicron. Okay. Is pronounced as omicron. So, nangangalahati siya sa O at saka sa A. So, hindi siya omicron, hindi rin siya omicron, kundi siya omicron. Omicron. Okay. So, we have the lambda, mono, and omicron. Now, sa Tagalog, yung nang ay wala siyang equivalent sa Greek. Pero, parang katulad din kanina yung H, pero mayroon pala, pero iba ang niya. Ho kasi. Pero dito sa Griego, ang nang, mayroon siyang equivalent. Pag nakita mo yung tinatawag, double gamma. So, kumbaga, digraph siya mga kapatid, no? Dalawang consonants na magkatabi, yun ang tinatawag double gamma. Now, when makita mo yung double gamma, yung letter G na una, nagiging nang siya. Pero it is pronounced hindi as nang, kundi parang Korean, no? Na itong nang, ang pronunciation sa Korea ay hindi nang, kundi parang siya, Okay. Or parang ganon. Okay. So, ang mangyayari sa double gamma, ang isa naging at yung isa ay go. Okay. Ang example na salita ay angelon. Angelon. So, sa angelon, we have 3 syllables. We have the ang, kasi yung first gamma, which is letter G sa English, nasasama siya sa first syllable. So, yung sunod na G or gamma, nasasama siya sa second syllable. So, angge, no? So, you have the angelon. Pero pag binasa mo lang siya sana, according to its letters, it is agigilon. Agigilon, no? Pero hindi naman ganun ang pag-pronounce. It is because the first gamma will become an NG. As a pronunciation. Hindi po sa sulat, kapatid. Okay? Sa pag-pronounce lang. So we pronounce angelon, no? Ang ibig sabihin yan, mga kapatid, is angel. Okay. Angel or messenger. Okay. So we pronounce it as angelon.
Okay, so yun po ang example natin. Then we have the Omicron. So we have also the so-called ang para sa tao, no? Para sa tao ay may equivalent po siya kompleto sa Griego, no? We have the P, Rho, Sigma, Tau at saka Epsilon. So we recommend the pronunciation na Epsilon rather than the modern Greek pronunciation which is Yepsilon. Okay, Yepsilon. Ang ating recommended pronunciation is Epsilon. So we have the P. Itong P mga kapatid, ang pag-pronounce nito pag ginamit sa mathematical symbol ay siya po ang tinatawag natin na pi. Okay. So pwede siyang pi, rho, sigma, tau at saka epsilon or epsilon. So P, rho, sigma, tau, epsilon, yun po ang ating para sa tao. Then we have waya. Ano kaya ang symbol ng waya sa Greek? Wala. Ano ang corresponding letter sa Greek ang waya? Omega. Ito ay kayang sagutin ng yung mga bata. Kahit yung 1-year-old, kaya itong sagutin. Ang sagot mga kapatid, waya. Huyo. Waya. Wala. Ang sagot waya. Wala po. Kaya sinabi ko na kayang sagutin ng 1-year-old yung pangutana pamangkot or yung tanong kung anong equivalent ng waya sa Greek ay talagang waya eh. So according to 1-year-old baby or boy, no. So let's go to exercise 1.1. Okay. Identifying time. Not time. Just identifying time. Panahon na natin na identify ang mga Griego na walang equivalent sa Filipino alphabet na ginamit before 1971. Okay, ano to? Ito yung zeta, eta, and the C. Okay, C. Pero itong C mga kapatid, ang pronunciation talaga nito is letter K, letter S, and letter I. So, C. C. Okay, para bang 6C. Okay, no? 6C. Okay, C. Okay. So, zeta, eta, then we have the C. Wala po siyang equivalent sa Filipino. Pero itong dalawa, mayroong equivalent sa Waray na alphabet. Kasi sa Waray, ang basa ng X, itong isa lang pala. Ang basa nila ng X, Ekes. Okay, Ekes. Tapos Y, tapos zeta. May zeta kasi sa alpabito ng Greek eh. Ng Waray. So, zeta. Yun lang ang mayroon tayo sa Pilipino na Waray. Okay, zeta. So, we have the zeta. Ito po yung itsura ng zeta. Ito naman ang itsura ng eta. At ito naman ang itsura ng C. Okay? So, ang eta mga kapatid, para hindi nyo ma-miss, alalahanin nyo, ang hugis niya ay letter H. Letter H. Pero yun po ay long A. Pagka sinabing long A, mahaba siya na A. Hindi siya short E, kundi A. A. Parang siya, malambot, no? So, eta. Ang pag-pronounce eta. So, as in doon sa letter B, which is beta. Beta, hindi beta. No? Okay.
So zeta, eta, then the xi. Then we have the phi, the k, and the psi, and the omega. Okay. Omega. No? Bakit sinabi kong wala siyang katumbas sa Pilipino? Kasi ang katumbas sa Pilipino na O ay yung Omicron. Hindi yung omega. Pwede rin, kung pipilitin natin, pwede na rin. Kasi ang omega kasi is long O. So, basahin natin ang O. Pwede na rin omega. Okay, so it is either lang, it is either Omicron or omega. Omega. Okay, we have the psi. Ito yung walang kahawig sa atin kasi mukhang kandilaryo ito eh, no? Yung letra, yung tawag dito script, no? The script or sa ating modernong tawag ay font. Okay. So, we have the psi. Pag nakita natin ito siya mga kapatid, no? Psi. Ito naman, X, pero hindi po siya pagbasa natin X, kundi ang iba basa nila Kai, ang iba ang basa din ay He, pero I recommend K. Mas malapit siya doon sa sound na K. Like for example, charis, which means grace, no? Gracia, kumbaga sa Spanish, no? Gracia or gratia sa Latin, gratia. Okay. So sa Spanish ay gracia. Okay. Sa Latin is gratia. Tapos sa Greek ay charis. Pag tayo pa ay makadiretso sa ating pag-aaral hanggang doctorate mga kapatid, mayroon din po tayong additional na subject na language din bukod sa Hebrew 6, no? Mayroon po tayong Latin. Okay. So, doon na rin po mag-aaral tayo ng like mga salita na sola, no? Sola gratia. Okay. Sola gratia, sola fide, at ano pa yung ibang mga salita na familiar sa atin. Sola scriptura, no? So, yun po mga kapatid. Kaya simula dito sa pag-aaral natin sa first year, magsi-second year tayo, then we go for masters. Kasi kung kayo may mga bachelor's degree na, so dagdag na lang yung 2 years. Kaya graduate with a bachelor's degree in chaplaincy or pastoral ministry or pastoral theology. Then you proceed with our master's program, then to our doctorate program. Okay. So ang unang magdo-doctorate, ang graduation po sa Israel ngayon 2025. Okay, exercise number 2. We have to recognize the sound of the letters. Okay. Ano kaya ang sound ng mga letra ng Griego? So dito po meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 or 6 columns. Okay. So, ano po yung dito, mga columns? Meron po tayong column for the letter, column for the reading, yung sound or yung pagbasa. Then we have the script or font, yung forma, no, the form of the letter. Then we have the transliteration. Pag sinabing transliteration mga kapatid, kung ano ang equivalent ng letra sa English. Kasi English po ang ating standard dito sa transliteration, no? Then after that ay
bigyan natin ng example kung paano siya pinopronounce. Okay. So, yun po mga kapatid ang ating pag-aaralan dito. Okay, so basa tayo, no? Start na po tayong mag-familiarize. Okay, sa first column, nandyan yung letter A. Oh. Okay, yun ang letra talaga dyan ay alpha. No? So, ito po yung reading. Sa second column, nandyan yung reading eh. Alpha. Palaki-lakihan natin ng konti. Okay. Alpha. Alpha. Then, ito yung script niya. Ito yung capital letter. Ito naman yung small letter. No? So, kung makikita ninyo, yung capital letter ng Greek at saka yung capital letter ng English, parehas lang. Pero mayroong ibang hindi pareho. Pero marami ang pareho, no? Na letter sa English. So, pag tiningnan mo yung font niya sa kanyang script, no? Ito po siya. No? Ang pagsulat niyan, mula sa itaas, pababa, iikot ka pa kanan, then bababa naman. Yan tinatawag, alpha. Okay, alpha. Then, ang transliteration niya is A or A, as in father. Father. Or sa Tagalog, ama. Ama. Okay, so yun ang alpha. Okay. Sunod, we have the beta. No? Bakit beta? Kasi itong gitna ay eta eh. So, pag eta, short A po ba or long A? Long. Okay, so long A. So, beta. So, we have the beta, the B pala, B, and then pronunciation niya is beta. Okay. So, beta, ito yung reading niya, beta, or yung reading sa Griego na rendering. Okay, so they have the beta, and the B, as in baby, or sa Tagalog, baby or sanggol. Okay, then we go to the third letter. We have the gamma. So, ang gamma mga kapatid, baligtad siya na L, na capital L. No? So, baligtad siya ng yung turma niya ng capital letter ng gamma. Ang kahawig niya ay letter L pero nabaligtad. Okay. So, gamma. So, ito siya, ang kanyang font, gamma. Pero ang small letter niya mga kapatid, parang Y. Y. Okay. So, yun po ay gamma. Now, ang stroke niyan, pag nagsulat ka, mula sa kaliwa, no? Pakanan, pababa. Kanan, pababa. Tapos balik sa itaas, pakanan sa itaas. So, gamma. Okay. Parang from left, down to right, then ikot gamay, ikot ng konti, then taas. So, gamma. Okay. Then, letter G po yan. Sa English as in garage. Or sa Tagalog, garahe. Garahe. Okay. Now, dito po sa delta, ang kanyang position nito ay parang siya, triangle. No, delta. So, ito yung pagkasulat niya, delta.
Then ito yung capital. Then ito yung small letter ng delta. Ito yung transliteration, letter D. Letter D as in dentas, dentist. Okay, dentist or dentista. Okay, dentista. Then we have letter E, no? Itong letter E, epsilon. Ito yung spelling, epsilon. Okay. It's the reading and the spelling. So, ito yung capital letter, then ito yung small letter. Okay, pina-style lang siya, no? Pina-style lang. Okay, so we have the epsilon. Okay, as in, ano yung example? As in measure, no? Wala siyang equivalent sa Tagalog. Then we have the zeta. I mean zeta. Zeta, no? Kasi ano pala siya, long A, no? Parang sa eta din, no? Zeta, no? Zeta, ito yung ano niya, parang ano may kunting dust sa taas. Imbis na hyphen sa gitna, sa taas. Tapos, bababa siya, ikot sa kanan ng gamay, tapos konting ikog. Anong ganyang ikog sa Tagalog? Buntot. Okay, buntot. Meron mo siyang buntot, ano? Okay, yun ang Z. Okay, as in zenith. Zenith. Okay. Then we have the eta. No, hindi siya letter H, eta. Yung hugis lang niya, letter S. Yung form ay letter H. Pero siya po ay eta. Now, eta na small, pero sa English la transliteration is A. No, A. As in, ang sound niya is array. Array. Okay. Hindi yan array, no? Array. Okay, then we have the theta. Okay, they have the theta. Ang theta, mga kapatid, okay, ito po yung hugis niya. So, naiba na siya, no? Dito, ano lang, yung maraming kaparehas sa English, Pero dito, ano na siya, iba na siya, No? Saan tayo? Theta. Okay, dito, theta. 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 Small letter. Theta. Pero mayroong other variant ito, mga kapatid, no? Yung ginamit ni Sakai Kobo sa kanyang sa kanyang aklat, no? Iba yung hugis. Pero mostly ito na yung nakikita natin, mga kapatid, no? Na parang mahabang O pataas, tapos mayroong badlis sa tunga, guhit sa tunga, no? Theta sa gitna pala. No, ang equivalent niya is TH. Kaya nga ang theos sa Griego ay sa English ay TH, EO at saka sigma, no? Or letter S, theos. Okay. Theos. So, i-explain ko na lang yan sa third lesson kung bakit hindi siya theos. Bakit siya theos. Okay. So kasi ang iba pinopronounce siya as theos. Pero the pronunciation is theos. Okay. Theos, theon. Hindi siya theon. Kundi theon or theos. Okay. So, importante din itong TH, mga kapatid, Kasi pag hindi ka marunong sa Griego, sa rule ng Griego, ay pwede kang, kung sa Bisaya ka, ilaron ka sa mga Baptist. Kaya moingon ang mga Baptist, mabasa sa Biblia ang Baptist,
gamitin nila yung word na Baptist Fies. Baptist Fies. Okay. Or kung basahin natin sa ano is Baptist Fees. Okay. Ilang gihati? No. Bisaya man na Tagalog ng gihati. Hinati nila yung T at saka H. Sineparate yung T para magkumapit doon sa word na Baptist. Sasabihin nila, nababasa talaga sa original na Greek language. Baptist. Sineparate nila yung H. Bakit nila na-separate yung H? Na yung TH ay isang litra lang yan sa Griego. Okay. Hindi siya dalawang litra sa Griego. Pag hinati mo yung T at saka H, hinati mo na lang din yung isang litra ng Griego. Wala nang litra. No? Hindi na siya letter. Broken na siya. So, isa yan sa mga advantage na maganda rin. Meron tayong kunting nalalaman sa Greek para hindi tayo mailad ba kung sa Tagalog, Bisaya. Hindi tayo naluloko ng mga mga nagkukunwari na nag-aral sila ng Griego. Pero pag tinanong mo na sila, hindi naman makasagot-sagot na. Okay, we have theta, th. Ang transliteration as in the word thinking. Then we have the iota, no? Or iota. Okay, iota na maliit, transliteration na I. Then we have the kappa, no? Kappa. Tapos ito kappa. Ito naman ay kappa. Ito naman ay small letter na kappa, letter K. Ang pronunciation niya katulad ng car. Car. Then ito naman ay ang tinatawag nating lambda. Lambda. Okay? Baligtad na V. No, baligtad na V. Pero yun po ay lambda. Lambda capital, lambda small, lambda transliteration as in L sa lamb. Then we have the mu. Mu capital, mu small letter, and M as transliteration. Ano uli yung transliteration? Equivalent ng Greek letter sa English. Okay. Ngayon, it can be pronounced as in moth. Moth. Mu. Okay. Then we have the nu. Okay. Katulad ng sinabi ko, yung nu sa small letter ay baligtad na letter V. Okay. So, nu. Okay, no. So, V, no? Baligtad na V. Okay. Pero no yan. Hindi yan letter V, baka kung minsan ito yung nakukonfuse yung iba Kasi iniisipan nila nasa English pa sila Okay. No. Or letter N sa transliteration as in news. The news. Okay. Then we go to the C. Okay. Ito po yung niya. Tinatawag na capital. No? We have the C. Okay. The C, or the C as in axe. Diba? Xi. Pronounce Xi. Okay, axe. Ang axe, ang pag-pronounce niyan ay yung letter A, letter K, at saka letter S. As, axe. Ayan din po ang sa Xi. Xi, sexy. Parang ganon. Sexy. Okay. Then we have the Omicron. Yung Omicron, ito yung spelling niya. Ito yung capital letter, ito yung small letter. Ang Omicron, mga kapatid, ay
Ang capital ay parehas lang sa small letter. Lumiit lang yung small letter. So that is letter O as in not. Not. Okay. Then we have the pi or wala naman tayo sa mathematics. So we pronounce it as P. No, P. P. P na malaki. P na small letter. Then the P the transliteration and the P as in person. Person. Then we have the row, no? Row. Ang row, mga kapatid, parang letter P ang capital, no? Pero pag nakita nyo yan, pag Greek ang binabasa nyo, letter R yan. Pero ang Pogis, letter P. Row. Okay, row. Then, ito yung row, no? Ang pagsulat nito mula sa ibaba pataas. Parang nagsusulat ka ng P, pero magsisimula ka sa ibaba pataas. Okay, row. Letter R ang transliteration, then letter R, then sa English, as in rotary. Rotary. Okay, then we have this sigma. Sigma, no? Okay. Then, ito po yung sigma. Ito po yung sigma capital. Then the sigma na, pag nakita mo yung sigma na ganito, nasa mostly talaga mga kapatid, no? Oftentimes, bihira ka lang na makita yan sa hindi sa gitna. Pwede rin yan sa, sa before. Pero, usually nasa gitna yan. Ito po yung hogis, no? Parang letter O siya na mayroong guhit sa taas, no? Sigma yan, no? Sigma. Parang baligtad na Q. Okay, sigma. Pero yung isang sigma na nasa dulo, ang tawag naman dyan is final sigma. So ito po ay makikita mo sa katapusan ng isang ng isang word or salita. Word. So ito yung final sigma. Ito yung short sigma or the stigma. No, itong nasa dulo ng isang salita. So letter S po ang equivalent. So S as in sit. Sit. Okay. So malapit na tayo sa katapusan. Then we have the tau. No, tau. Okay. The capital tau. Then the small tau. No? Parang stylish siya na T, no? Maliit lang. No? Tau. Then letter T po ang equivalent niya sa transliteration. Letter T. As in word na talk. Talk. So, ganon siya lalabas sa mga pronunciation. T. Or tau. Okay. Then we have the, ito naman po mga kapatid ay, parang huwag kayong ma-confuse mga kapatid, no? Tingnan natin yung gamma dito sa taas, no? Okay, gamma. Nasaan na ba yung gamma? Kung makita nyo yung epsilon, no? Epsilon rather. So halos siya magkapareha sa sa gamma. Ang letter Okay, A. pero Yan, parang letter A. Alpha, beta, gamma. Yan. Ito, no? Makita niyo mga kapatid, ito yung gamma. So makita niyo rin dito, halos parehas siya sa sa
Sana yun. Ito. Okay. Pero, makikita mo lang siya, ang kaibahan niya, pag nakita mo siya na malaki, hindi yan gamma. Kasi ang kasing hugis niya sa gamma ay pag maliit siya, gamma siya. No? Pero pag malaki siya, epsilon or epsilon. Kasi ang small letter na siya, ganito na yon, small letter, epsilon. No? Ito yung mga ilan na mga letra sa Griego na kung minsan makukonfuse ka. So, ang gamma, pag nakita mo yung epsilon na capital, na maliit, hindi yun epsilon, gamma yun. No? Magkasing hugis kasi sila eh. No? Okay. Epsilon or epsilon. Kaya pwede siyang sa mga pronunciation like yop. Then we have the phi, as in Philippines, di ba? Okay. Phi. So yun siya, phi, PH. Ang equivalent niya is dalawang litra mga kapatid, PH. No? PH. Yun ang phi. So pag isinulat mo ito sa English, ang isusulat mo ay PH. Kasi yun ang equivalent niya. Like, ang pronunciation naman niya, like Philippines. Okay. Then we have the K. No? Ang iba, they pronounce it as hey. Ang iba, kai. Pero I recommend K. Kasi mas madali siya sa tinatawag pronunciation. K, small letter. Lumiit lang siya, pares-pares ang forma. Pero dalawang litra siya. CH ang equivalent. Kaya we have the word sa English na transliteration ng charis, no? Pag sa charis, sa Greek na charis ay ano lang siya, isang litra lang, no? So, apat na litra lang siya sa Griego, charis. Pero pag sa English na siya, nagiging 5 litra na ang charis kasi ang first letter na K ay nagiging CH, charis, or sa atin na ngayon ay charis, o ginagamit sa mga pangalan like charis. Okay. Oh, yan, charity, no? As in luck. Okay. So we have the psi, no? Psi. Ayun, parang kandilaryo, no? Psi. Small letter, psi. Ang small letter, pagka hugis lang, pero ang gitna mahaba. Okay. Then the PS, equivalent niya. As in lips. Okay. Then last letter is omega. So omega. Ito yung capital letter. Parang ang capital letter ay parang ulo ng octopus, no? Omega. Pero ang small letter ay parang W. Okay. So pag nakita nyo yan po ay omega. No, ang equivalent na letter sa English ay O. As in tone. Round siya eh. Tone. Okay. So yun po ang ating mga kapatid, mga letters sa Greek with their corresponding pronunciation. So, i-familiarize niyo mga kapatid para ma-memorize. Familiarize tapos memorize. Ngayon, exercise tayo. Okay, mas maganda yung may exercise. Okay, kita niyo yan mga kapatid. Okay, sino yung mag-volunteer magbasa? Ako, Dok. Sige, pakibasa po. Volunteer po, basa.
Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta. Alpha, beta, Next. Next po. zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, si, omicron. Next. P, rho, sigma, tau, Rho, epsilon. Next. Phi, psi, omicron. Okay, so alam niyo na parang basahin, no? Bilis lang, ano? Mga fast learner po kayo sa sa Griego. Okay. So tawag po ako Sister Delia. Sister Delia, pakibasa po ng first line. Yung 5 litra. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon. Okay, very good. Let's call on, sino pa yung dito? Okay. Si Brother Gerson Kagapi. Okay, Brother Gerson Kagapi. Next hand up. Pakibasa po ng second line. Zeta, eta, theta, iota, kappa. Okay, very good. Ang bilis. Okay, sino pa? Arnold Sagosay. Third line, pakibasa po. Lambda, mu, nu, phi, omicron. Okay, very good. Next is, sino pang hindi pa na to? Jerry Faustino. Jerry Faustino. Pakibasa po ng fourth line. Lambda, mu. Dito. Tama ba ito, sir? Ito sa P. Tapos na yan. Dito na tayo sa P. P, Hi, si, omega. Hindi ko narinig yung naputol siguro yung sound mo. Pakibasa uli. P, Hi, Rho. Rho siya. Parang P siya, pero hindi siya Rho. Rho siya. P, Rho, sigma, tau, epsilon. Okay, very good. Let's call on Neil. Neil Libatigi. Neil, Brother Neil, pakibasa ng last line. Walang sound si Brother Neil. Joseph Umandam, pakibasa ng last line. Wala din. Wala ding sound. Si Ma'am Chris Sanchez. Ma'am Chris, pakibasa ng last line. Sir, lalaki po ako. Lalaki po. Sorry. Sorry, ma'am. Lalaki ka pala. Basa po, basa. P, Hi, Psi, Omega. Okay. We have the Phi, the K, the Psi, or the Omega. Okay. So, sorry po, ma'am, ha? Lalaki ka pala eh. Okay. Okay, so sino pa yung dito naman tayo sa yung walang readings. Okay, walang readings. Tingnan natin first line, ipabasa natin kay Ma'am Sherlyn. Ma'am Sherlyn, pakibasa po ng first line. Alpha, beta,
Basta po ano, Gamma. Baligtad na letter L. Okay. gamma, delta, epsilon. Okay. Epsilon. Nakakatawa pala yung gamma, no? Gamma. Yeah. Oh. Okay. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon. So, ang sunod dito sa aking lista ay si Brother Padrikel. Padrikel Floyd. Okay, pakibasa ng second line. Walang sound. Si Brother Floyd. Mahina ang signal. Ang nasa sunod ay si Ma'am Sharon Torres. Pakibasa po, Ma'am Sharon, ng second line. Wala din pong sound. Sunod sa alpha, beta, gamma, delta, epsilon. Ano ang sunod na lines? Sunod na line. So, walang sound si Ma'am. Okay, si Brother Rodel Hiba. Pakibasa ng second line. Zeta, eta, theta, iota, kappa. Okay, very good. Brother Virgilio Flores, pakibasa ng third line. Lambda. Walang. Sige, may signal. Sige. Lambda. Mu, nu, si, Omicron. Very good. Sunod na magbabasa sa fourth line, si kapatid na Blasito. Blasito. Pakibasa po. Dito ba sa itong fourth line na. Ito na. Pagkatapos ng linya ng pagkatapos ng Omicron. Yung kasunod na linya. Pi, rho, sigma, tau, epsilon. Okay, very good. Brother Lloyd, Bulahan. Bulahan kini sa kababayan-an nga tanan. Mo ni mo basa sa last line. Brother Lloyd, basa sa last line. Why signal? Walang signal. Mahina ang signal. Christopher. Christopher, pakibasa ng last line. Zeta, eta, si. Parang iba yung ano mo eh. Iba yung alphabet mo diyan. Okay. Okay, sa last line na po. Pagkatapos ng pi, rho, sigma, tau, epsilon, ano ang kasunod? Yun ba yung phi carries si omega, Doc? Okay, so yun. Binasa mo na eh. Binasa mo sa pamamagitan ng pagtatanong eh. Parang handa na talaga sa handa na sa bakbakan ngayong linggo no? Talagang talagang nakahanda ng ibagsak yung salvation by works ni kapatid na Rituya. Okay. Hindi naman daw. So pabalik tayo kay Ma'am Suzette. Ma'am Suzette, pakibasa ng last line. Paakyat tayo. Nang pabaligtad. Pabaligtad tayo Parang Hebrew no? Pabaligtad. So mag-start ka ng omega. Pakaliwa ang basa, Sister Suzette. Walang signal. No? Okay, hanap tayo ng may signal. Si Papa Dritz, kumusta ka pa? Papa Dritz. Papa Dritz, basa po.
Pakaliwa. Wala ding signal. Absent ako, Dok. Okay. So, Brother Bert. Elbert. Basa pakaliwa. Start dito sa kanan. Wala din signal. Maraming walang signal ngayon Ako Si mabasa. Ma'am Dory, pakibasa po. Wala din signal. Maraming wala. Omega. Wala. Hindi na kami signal dito. Signal ngayon Omega. Psi po. Omega. C. Then we have the K. Kai, okay. Then we have the Pi po. Philippines. C. Okay. Si Omega, C, K, at saka C. C. Okay. Si Osias Domingo. Pabasa po mula dito sa may dito sa may ulo ng octopus. Pakaliwa. Ulo ng octopus Hindi ako hinahanap ng mga matatanda. Omega. Phi. Nabaligtad Nabaligtad ang Phi mo at saka Psi. Okay. Psi yan Dito muna pabalik. Yung insakto muna mula dito sa kaliwa papunta sa kanan. Simula ka sa Pilipinas. Sige. P Sige po. P. Mali. Hindi, P. Ang P nasa taas Dito yung P, Itong sa baba, Englishin mo ang Pilipinas. P. Okay, Phi. Sunod. Chi. Sunod. Chi. Tapos Omega. Sunod, nito. Psi yan PSI yan Psi. Psi. Okay. Sunod. Omega. Okay. Very good. Muntikan mawala ang sound. Okay. Ma'am Melody Bautista. Tingnan natin kung may sound ito. Ma'am. Ang basahin mo yung yung linya simula sa linya baba ng lambda. Nag-start sa baba ng lambda. Ma'am Melody Bautista. Naku, walang signal. No? Ang daming walang signal. No? Okay. Archie Cabocos. Basa. Wala ding signal to. Try ka po, Dok. Daming walang signal. Try ko, Dok. Sige po, sige. I-try ko. Omicron, Chi, No, Mo, Lambda. Very good. Okay. Ito, usahin yung gitna. Yung sa gitna. Okay, yung gitna na linya. Sino bang nandito pa ngayon? Ako po, Dok. Try ko po. Yung wala pa. Ako po, Dok. Try ko po. Sino yan? Si Dominador po. Si? Dominador Barrientos po. Sige po. Pakibasa po. Pi, Rho, Sigma, Tau, Epsilon. Asan na dapat? Parang wala dito sa screen ko yung binasa mo.
I-try ko, Doc. Kung pwede. Okay, sino yan? Si Lloyd po. Lloyd. Okay. Okay, Lloyd. Basa. Yung nasa screen na. Okay. Zeta, eta, theta, iota, kappa. Okay. Theta po ito, theta. Theta, eta, theta. Ito zeta, eta. Tapos ito is theta. 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 T na may H. Theta. Theology. Diyan kuha kasi theta. Okay. Theta. Iota, kappa. Okay, very good. Yung kappa, pag nagkamali pa kayo dyan, sigurado na bagsak na kayo. Pag mali pa kayo sa kappa. Okay. Pag namali kayo sa alpha at saka beta, bagsak. Agoy. Agoy. Okay. Sino pa bang hindi naka-ano? Ako, Doc. Ay, tempted ka na, kapatid. Ako, Doc. Ngayon lang ako lumating. Doc. Ma'am Sharon. Kasi kanina si Ma'am Sharon, walang signal eh. Baka may signal na siya ngayon. Pakibasa, Ma'am Sharon, ng first line. Wala, mahina talagang signal. Danny Vicente. Danny Vicente, kabasa ng first line. Wala ding signal. Ako, Doc, may signal ako. Osyas po, Osyas. Ako na lang po. Doc, may signal po ako. Sino yan? Schwarzenegger? Kamahalan, Doc. Rajuni. Rajuni, basa po. Ngayon na ako dumating. Okay, sa first line po po? Opo. Okay. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon. Okay, very good. Schwarzenegger. Sa second line, Schwarzenegger. Wala, nagwi-waits pa. Wala na. Okay, Janice Daniel. Janice Daniel, second line, pakibasa. Zeta, eta, theta, iota, kappa. Tinatanong mo ako Okay. Okay, so ang sagot ko kasi tananong ka, yes. Thank you po. Ma'am Carmelita, third line. Yung sa Sir. gitna na linya. Third line. Left, papuntang left to right ba, sir? Ang pagbasa? Mas maganda papunta sa left. Papunta sa left. Right muna. Okay, sir. Paano ba yan? Omicron. C, nu, mu, lambda. Tama ba, sir? Okay. Very good. Mabilis Okay. Sino pang Javisuan? Javisuan. Babae, lalaki. Bakit mamaya lalaki, maging sir. Dave. Lalaki. Okay. Basa dito. Simula Epsilon, sa... tau, sigma, rho, phi. Okay, very good, no? Bilis. Okay, so sino pa yung hindi pa natin natawag, no? Marisol. Marisol Salusiran. Okay, Marisol Salusiran, pakibasa ng ito. Last line. Pakaliwa or pakanan. Walang signal, mahina ang signal sa Romblon ngayon, no? Okay. Edwin Rolio. Okay, Edwin Rolio, pakaliwa or pakanan. Basa.
Omega, Chi, Phi, Pi. Okay, very good. Oh, pero umakyat pa sa pi, ah. Okay, so Brother Jovin Maxion, pakibasa ng yung nasa gitna sa screen ko. Siguro depende sa screen din yun dyan yun, ano? Okay. Brother Joven? Walang signal. Line, Doc. Anong line? Omicron. C. No, Mo, Lambda. Nawalan ng hangin. Sino pang hindi natawag natin? Gerson Kagape. Gerson Kagape, natawag na ba? Okay lang, Dok. Sige. Sige, basa. Yung sa gitna. Opo. Ay, come on. Epsilon, Tau, Sigma, Rho, Pi. Okay, very good. Very good. Parang nakulangan pa. Okay, so yun po mga kapatid, no? At least, nag-post naman ako nito. Praktisan ninyo magbasa nandoon sa bulletin board dahil next ay aakyat na po tayo sa second level. So, hindi tayo mabitin. Okay? So, mayroon po tayong, dito po, puro small letters. Hindi kayo malilito nito kasi small letters lang ito. Okay, magpapabasa po tayo. Marisol, Ma'am Marisol, meron ka ng signal? Wala pa rin. Ezekias, ano ito, Ezekias, ano? Godilo? Wala ding signal si Brother Ezekias. Alan Kasisiman, pakibasa po. Yes, Doc. Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, C. Zeta. Sunod. Ang N pa, Doc? Oh, tuloy. Lahat na. Wow. Eta, sunod. Beta. Hindi, dito sa baba. Tapos na yung beta. Dito na sa baba. At Theta. Iota. Kappa. Lambda. Parang umiinom ka ng tubig bago magbasa. Okay. Nawalan ng signal. Maghanap tayo na may signal. Okay. Puro na Okay. Si Ma'am Zuzet, may signal ka, Ma'am Zuzet? Wala. Albert Macias. May signal ka, sir? Kapatid na Albert. Wala din. Walang signal.
Okay, kapatid na Blasito. Pakibasa po, small letters. Mahina ang signal. Yung problema natin talaga, yung signal, ano? Loud and clear naman, Doc. Siguro sa kanilang signal. Yung may signal na lang, Dok. Yung may signal lang magbasa. Nahubog na si ano eh. Hubog na yung basa ni kapatid na ano eh, Blasito. Okay. Basa, Doc. Ito, Doc, babasahin ko, Doc. Malakas ang signal nito. Ay, Kulin. Alis ka dyan, Kulin. Doc, try ko magbasa ulit, Doc. Sige, basa. Basa. Ulit. Sige, small letters. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, K, mo. Anong sana zeta? ba ibang letra? Anong zeta? Wala pong zeta dyan, ha? Eta, theta, iota, K. Lambda, mo. Ito, ano to, G? Yung hindi naman kiyan, Doc. Kappa. Yung Kappa yan, kappa. Kappa yan. Hindi naman. Kappa yan, no? Kappa. Kakapa. Okay ba yan? Kappa ito, small letter. Small letter ito ng kappa. Mga small letters tayo ngayon eh. Small letter ito, kappa. Registered ito sa SEC. Kappa. Eta, theta, iota, kappa, lambda mo. Okay. No, Chi, Omicron, Pi, Rho, Sigma, Tau, Epsilon, Pi, Chi, Omega. Okay. Very good. Okay, so last portion, I will give you a take out memory verse. Okay, take out memory verse. So, basahin muna natin sa mga salit-salit letters, no? So, ito yung tinatawag na Omicron. Yung sinabi ko kanina na pabaligtad na kama, yun ang pronunciation nan ay H. So, magiging ho siya. Ho, theos, agape, estin. Ulitin natin. Potions, agape. Okay. So, ito ay Omicron, theta, epsilon, Omicron, sigma. Then we have alpha, gamma, alpha, pi, eta, epsilon, sigma, tau. Question lang, Doc. Iota at saka no. Doc, may medyo question. lumubog sa ano eh. Semento yung no. Ano po yung question? May dalawa kasing ano tayo dito, sigma. Ito, isang sigma ito, isang sigma. So always ang sigma, ito ba klaseng letter na ito ang parating na sa hulihan tapos hindi pwede ito sa huli? Okay, ito po ang tinatawag nito is final sigma. Kaya nasa dulo siya. Ang sigma pag nasa gitna, hindi siya ang forma. Ang forma ay ganito. Ito ay sigma. Sigma na nasa gitna. Thank you, Doc. Thank you. Okay, so ito ay sigma. Itong nasa huli, ang tawag dito is stigma or final sigma. Okay. Sa Hebrew, marami yon mga final. Maraming mga final. Kasi,
Okay, sige. Matay na Hotheos agape istin. Ano kaya ito sa English? For God The so loved. Lord, the Lord. English yata. For God so loved the world. God is love. Hindi. It's God Is love. love. God is love. God is love. In, So, pag sinundan natin yung Griego na arrangement, ang pagbasa nito is Hotheos agape istin. Pag translate natin literally ay the God love is. The God love is. Pero since it does not make sense naman pag ganyan yung translation, so magta-transpose ka, no? Ita-transpose mo yung position ng mga word para magkaroon siya ng tinatawag na sensible translation. So sa English kasi awkward po pag nilagyan mo ng article na the, kaya God na lang siya. Idadrop mo yung article pag nag-translate ka na sa English. So ang ilalagay mo na is God is love, no? Okay. So ito na po siya ang transliteration Hotheos agape istin, no? So, linagyan ko ng hyphen kasi maraming nagbabasa niyan ng theos. Pag walang hyphen, babasahin nila ng theos kasi naanad sila ba? Sanay sila basahin niya ng theos. Pero, ang correct pronunciation mga kapatid is not theos, but theos. Theos. So, siya pagbasa niya is Hotheos agape istin. So, pag tinanslate mo yan literally, ito ay the, ito naman ay God, itong agape ay love, itong istin is is. So, Hotheos agape istin, the God love is. So, pero pag sinabi mong the God love is, it does not make sense. So, kaya ang pag-pronounce, pag-translate, it should be God is love. So, memorize niyo yan mga kapatid para meron kayong take home. Basahin nyo yan. So, nakapagbasa na kayo ng Greek. Okay. Hotheos agape istin. So, congratulations. You are now beginning to read the Greek Bible. Kahit sa memory verse na ito, ay meron na kayo. Okay? So, Doc, God bless. Doc, last question. Okay, so question po. Meron kasi mga diacritical marks. Ito mga diacritical. Turuan nyo rin ba kami paano yan Darating tayo dyan, kapatid. No? Oo. Darating tayo dyan kasi lesson 1 pa lang tayo eh. No? Doon natin yan sa lesson 3. So, thank you very much for the question. God bless. Salamat, Doc. Thank you. Thank you po. Doc. God bless. Thank you, Doc. Okay, thank you. Paano ba mag-exit? Hindi ko na makita yung ano eh. Ito. Okay. So, umabot tayo ngayon ng 41. No? So, yung pinost ko mga kapatid, merong ano yan, readings sa baba ng mga alphabet. So, masterin nyo na lang yon. Kasi next meeting, we will go to syllabication na po. No? Okay. Para makapagbasa na tayo kaagad, no? So, next lesson natin is transliteration ng Greek alphabet. Okay? So, magpa-practice po tayo pag-transliterate. Tapos, sa third lesson natin is diphthongs.
Okay, kung wala na po kayong question, request natin po si Brother Dominador Barrientos to lead us in prayer. Okay po, manalangin po tayo. Dakila ka o Diyos, sa inyo pong pinagkaloob na panahon, karapitan bilang inyo pong mga anak ay nagkakaisa upang matutos sa mga di pa namin nalaman na inyo pong nais na kaalaman na siyang gagamitin po namin upang maging sandata po namin sa aming pong pananampalataya at may bahagi din po namin ito sa iba. Tuloy po Panginoon, namin pong maranasan ang inyo pong pag-iingat at tuloy na pagpapala. At sa lahat ay buklo din kami ng inyong dakilang pag-ibig ng pagkakaisa, sama-sama na patuloy na maglakbay tungo sa inyong kaharian. Ang inyo po nawang bendisyon ng siyang maranasan ng bawat sa amin. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you very much. God bless po, mga kapatid. God bless. Thank you all. Okay, so catch up lang po. Salamat, Doc. Download nyo yung i-download nyo tapos familiarize and memorize. Kasi pagdating natin sa transliteration, yun na yung masarap na na makakapag-recognize na tayo ng mga letters. Kasi importante ang transliteration in order to prepare para sa ating syllabication and pronunciation sa mga Greek na mga letters. Mamay po. Ma'am Manilin. Ikaw po ang host, Ma'am Manilin. Wala nang nag-close. May klase pa ba? 12 na lang tayo. Sino pong host? Siya pong yung may karapatan na mag-end. Naka-record pa naman, Paki-off na ang record at tapos paki-close.